Halikan na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Isabela. Bye-bye, baby. Behave kay kuya, okay? Behave kay kuya, malab, okay? Behave kay kuya, ha? Alis na ako, nak. Bye, labo. Malabo. Bye, Jack. Labo, Jack. Bye-bye. Ang cute-cute naman. Jesus. Oh, hi, mga bro. Today is Friday and balik nga tayo sa hospital today. Iwanan ko lang saglit si Jack kay Kuya Jerome. Mag-aalas 12 na ng tanghali. Yung schedule ko sa hospital today is 3 PM pa naman. Ito sana gamitin ko today, pero masakit kasi sa paa and maglalakad lang kasi ako papunta sa mga stations. Ito na lang, yung bigay sa akin ni Kuya Jerome. Let's go! Bye-bye, nak! Jack ha! Mainit pala. Medyo makapal yung suot kong ano, oh. Yung jacket, di pa pang suot ko, medyo makapal to, eh. Mainit pala. Payong na lang din ako. Kasi masyado mainit yung sikat ng araw. Para tayong magsasurvey lang, oh. Para tayong magsasurvey sa mga bahay-bahay. Ay, rasangin. Wala sa bahay, papunta po dun sa malapit na train station sa amin. Mga 20 minutes walk po yung gugugulin ko. Tapos mula naman po sa pinakamalapit na train station sa amin. 1 hour po yung travel time. Papunta naman po dun sa pinakamalapit na train station sa hospital. Yung hospital po pala na pupuntahan ko is yung Toyokawa Shiminbyo-in or Toyokawa City Hospital. Kapag nakasasakyan po, 30 minutes away lang mula sa bahay. Gustong mag-rest day today ni Papang para daw masamahan niya ako. Pero ang sabi ko sa kanya, okay lang kasi orientation lang naman. Kaya kahit hindi ko na siya kasama, okay lang na ako lang. Pero kapag may schedule po ng chemotherapy ko, hindi ko po pwedeng gawin yung mag-travel ng ganito na ako lang mag-isa. Lalo na po pag pauwi na ng bahay. Nasa hospital na ako and medyo napaaga yung pagdating ko dito. Ito yung gagawin natin today and ito siya kapag naka-Google Translate na. Naligaw man ako eh. Saan ba yung sabi dito? Medyo naligaw ako dito sa hospital mga bro. Hindi ko kaagad na-locate yung kailangan kong puntahan. Pero ito na, nandito na ako. Nagbabasa-basa lang ako kasi napaaga nga ako ng dating. Malapit na yung time, 2:45 na. Nandito ako sa toilet muna. Nagwiwi muna ako. Para lang akong college student na magpapapirma ng clearance. Wiwi ako. Laki ng toilet nila. Nung nag-umpisa ng orientation, hindi po ako nakapag-vlog. Kausap ko po yung pharmacist about sa mga ituturok sa akin na gamot. Tapos, in-explain niya sa akin yung mga gamot. Ayan, yung mga side effects ng gamot. Dito ko sa sa parang orientation room nila. Tapos may yung nurse naman, mag-explain naman sa akin. Yung mga gamot, tapos na-explain. Naintindihan ko naman kahit walang Suyako. Busy si Susana, busy yung Suyako. Kaya sabi ko, okay lang, naintindihan ko naman. Hindi na rin ako nakapag-vlog habang ina-explain sa akin ng nurse yung mga kailangan kong gawin. Tsaka mga side effects, explain ko na lang po sa inyo pag uwi natin sa bahay. Okay, Pang. Sabihin ko sa viewer and sabihin ko na rin kay Papang para sabay na kayong, hindi ko na sasabihin mamaya dito, hindi ko na sabihin sa'yo. Ay isang sabihan na lang. So, binigyan tayo ng handbook ng isang medicine, tungkol to sa isang medicine. Kasi meron tayong 1, 2, 3, isang set yon ng medicine. Yung paper ng medicine. So, ito yung medicine natin. May itong dalawang to, dito dadaan sa kamay. Tapos yung nasa yellow, ito yung dadaan dito sa legs, no? So, unahin natin yung dadaan dito sa legs. Injection siya sa legs pa, okay? Fesgo. So, itong ginanyan na nila pang, ito yung parang reminder. So, okay. Itong dalawang to, itong isang to, 15 minutes lang siya. Yung isa naman, 60 minutes na gamot. Nakaupo ako ng 60 minutes. 1 hour yan. O, 1 hour yan. Tapos, itong isa,
Yung pinaka-first ko nitong Fesgo, 8 minutes pang. Titiisin ko yung 8 minutes na nakatusok yung karayom sa Sa legs mama? ko sa mama. Kasi dahan-dahan ipapadaan yung gamot sa loob ng 8 minutes. Ah. Pero mas madali itong process na to compare doon sa isa pang gamot na ilang minutes din yun. Ito, sa next next schedule ko, 5 minutes na lang siya. First time lang siyang 8 minutes. Tapos, meron lang tong mga side effects. Example, yung legs ko, magkakaroon daw yan ng rashes. Hindi may iwasan. Ayan, kailangan ko lang magsuot ng yung damit daw na hindi madikit doon sa, kunyari, dito man ako injeksyonan. Maluwang na damit. Ayan. Tapos, yun nga, medyo makate. Pero bibigyan ka naman nila ng gamot sa pangkate. Sa issue lang, hapong. Hapong o 8 minutes. Tapos yung isa, ay yung dalawa, 15 minutes itong isa, yung isa, 60 minutes. 15 minutes. Morning, dextrose, parang dextrose. Yan yung dadaan sa dextrose. Parang drip. Dextrose na yun. Tapos may mga paalala lang sila dito. Yung number 1 paalala is yung parang yung kaze. Tapos yung paglalagas ng buhok. Mga 10 to 14 days after ng first session ko, medyo mararamdaman ko na doon yung paglagas ng buhok. Depende daw sa katawan ko depende sa system ko. Pero may mga ibang pasyente daw na after ng 10 days, 15 days, ganyan, nagsa-start na malagas yung buhok. Kasama yung kilay. At saka pang ibang parte ng buhok sa katawan. Yung doon, kay Inday. Makalbo din si Inday. Tapos yung sa ilong. Ayan. Tapos expected ko daw na baka mangitim yung mga kuko ko. Normal lang yun siya. Normal lang man daw yun siya na Pero yun, yun lang daw yung mga expectation. Tapos, pinakaiiwasan ko talaga is magkaroon ng kaze. Kasi, paano yan ngayon? okay lang to ngayon kasi in recovery naman ako. Pero, after ng treatment ko, hindi talaga pwede magkakaze pa. Siyempre. Kasi, ang iiwasan natin is yung infection. Tapos, pag ilang days daw after ng chemotherapy ko, kunyari bigla ako nilagnat, diretso daw ako emergency. Kasi, check agad nila kung ano yung infection ko para mabigyan ka agad ako ng antibiotics. Parang ganun yung sinabi kanina sa pagkakaintindi ko. Kasi halfway na dumating yung suya ko eh. Yung first, itong habang sinasabi sa akin tong gamot, wala pa yung suya ko nito. Ako lang to. Kaya base lang to sa pagkakaintindi ko. Ayan. So, yan yung sa gamot. Yan yung sa mga gamot. Mabilis lang naman yung sa mga gamot. Yan yung isa. Tapos, itong paper na ito itong paper na to, ibibigay ko to kay sensei, pipirmahan niya to, na, kunyari, example, okay ba? Ito yung mga example, wala ba akong fever, sore throat, runny nose, hindi ba ako parang pagod na pagod, yung cough ko ba, okay lang. Tapos yung abnormality sa smell at saka yung taste ko, si sensei yung mag-check nito. Tapos pag okay sa kanya, titingnan niya rin yung ko, kasi kukunan ako ng dugo bago ako i-chemotherapy. So pag okay din yung findings doon sa dugo ko, pirmahan din ito ni sensei, then punta na ako doon sa start ng chemotherapy. Ito yung gagawin ko sa March 21. So pagdating ko doon, yung hospital card ko, ibibip ko dito. Tapos pag nakuha ko na yung paper, pupunta ako dito sa 24. Tapos pupunta ako kay sensei. Kasi kailangan ko ipasa itong paper na to. Pag pinasa ko na itong paper ko na ito kay sensei, kukunan pa ata ako ng dugo. Hindi. Sa 24 pala. Kunan ata ako ng dugo dito sa 24. Tapos, punta ako kay sensei. Mag-antay pa ng mga 30 minutes. Tapos ibigay ko to kay sensei. Pag lumabas na yung result ng dugo ko, kasi 30 minutes lang man daw, tsaka na ako pupunta doon sa chemotherapy center. Medyo. Number 27 siya. Unsa man siya? Ichinichika pero Hindi. Ilang lang man yun. Mga 2 oras lang. balik lang. Kasi nga, yung isa, dito sa legs. Yun na yun. Kaya yun madali. Kasi 3 yan, di ba? 3 So hindi ka ma-confine, gano'n? Hindi. Outpatient pa rin ako. Pwede ka nga rin sumama sa akin mismo doon sa chemotherapy room. Tapos pwede akong magdala ng tubig, kahit anong pagkain na dalhin ko doon. Mag-antay doon sa loob. Pwede rin daw, i-drop mo lang ako, tapos balikan mo lang daw ako after 2 hours. Sabi doon, ng nurse. Kasi yung nag-explain pala sa akin kanina is yung, ano nga yung tawag niya sa, pharmacist.
pharmacist yung nag-explain sa mga gamot, tapos yung nurse naman nag-explain doon sa mga ibang side effects. Tapos, pinakita din yung loob ng chemotherapy center. May mga bangko-bangko lang din siya pang. Kasi doon ka lang mag-upo nga ng mga ilang hours. Pwede din daw matulog. Kung gusto mo matulog doon. Di So, ganun. wala na yung radiation, sabi yung radiation. Hindi, wala nang radiation pa kasi hindi man ako ma-surgery. Oh. At saka na siguro yung radiation kapag na surgery na ako. PET scan na ang na ay radiation Radiation, di ba? ngayong March 19. Oh. Tapos, ito naman yung about sa kung malalagas na daw yung buhok ko, hindi advisable na yung mag-shave. Kasi daw, parang jama daw yun. Kasi pagkagising mo sa umaga, may mga maliliit to na buhok sa unan. Mahirap daw linisin kasi sobrang liliit na. Mga ganyan daw ang buhok. Basta maiksi lang, hindi mo daw masyadong maiksi. Pero expected daw na talagang makalbo daw talaga ako. Depende sa katawan ko din ha. Sa paglaban ko rin sa gamot. Depende. Pati yung kilay. Basta yun kay Inday. Ganyan. Tapos, kung depende rin daw sa shampoo ko pa kung gusto kong mag-business shampoo kasi medyo may chance daw na Kaspahon. hindi, yung skin ko kasi magiging sensitive. Dry, mag-dry. Mag-dry, magiging sensitive. Katulad dito, magka-rashes ako, di ba? So, kung mag-change ako ng shampoo, depende lang din daw sa akin. Tapos, meron silang mga samples ng wig doon, pero meron din silang mga samples ng sombrero na pwede kong suotin. Hindi din daw pwede kasi yung expose yung buhok ko na kasi baka mangati or ano ba ngayon. Dapat i-protect ko rin daw yung ulo ko. Tapos pang example pang yung katulad ng emergency na nilagnat ako pang or kung ano mang nararamdaman ko, nahirapan ako huminga. Sobrang pangangati sa katawan. Tawag daw ako sa number na to. Alam kasi nila kung anong gagawin sa akin. Pero pag nilagnat daw ako, lalo na Saturday and Sunday, diretso daw ako sa ospital, diretso na sa emergency room. Tapos, may ano din daw, yung isa din sa mga side effects, yung pamamanas. Tapos yung tingling sa dulo ng kamay. Babala. Hindi pamamanas lang, medyo mamaga-maga lang. Mamaga-maga. Kasi nakasulat naman na dito. Pero ang ichibang kaze, jud na pa. Medyo na ingatan na to ang tong parada nga. Tapos pag nilagnat ako, lalo na 8:38, diretso na talaga yan pa. Emergency. 38 degrees. Diretso na talaga emergency yan. Yung bayarin. Yung bayarin, ayun. Wait lang. Binigay sa akin kanina yun eh. May sample yung bayarin dito pang. Hindi ata nabigay sa akin yung copy ng magkano yung bayarin. Pero yung sa chemotherapy, yung kasi 1, 2, 3, diba? Yung pangatlo, ang price daw nun, 47 kalapad. Pero magagamit naman na yung Shakay Hoken, yung health insurance, 14 lapad na lang siya. Tapos, yung isa naman, yung tinuturok dito sa legs, 8 lapad yun. 30% ng 8 lapad, magkano ba? 2 lapad. Pero, hindi ko na yun kailangang bayaran na sobra-sobra sa 80,000 yen kasi nag-apply ako nito. So, ang pinaka bayarin ko lang talaga sa ospital kasi na meron ako nito is around 80,000 yen lang. So, every chemotherapy ko, kailangan ko magdala ng 80,000 yen. Yun yung sinabi kanina. Yan, every 3 weeks, ang nakasulat kasi dito yun. Sa loob ng 4 months, every 3 weeks, yung 3 set na yun, 6 times yun ibibigay sa akin. Pagkatapos ng 6 times na yun, ang ibibigay na lang sa akin buwan-buwan is yung dito na lang. Di ba na Parang maintenance. Insulin, di ba? Parang ganun, parang maintenance na siya. Tapos, sa loob ng 4 na buwan, kailangan talaga ako, every chemotherapy ko, kukunan ako ng dugo. Pero pag natapos ko yung 6 times, depende na lang kay sensei kung kukunan niya ba ako ng dugo, babasahin niya pa ba ulit yung dugo ko. Pag natapos ko na yung 6 times ng chemo. Tapos yun nga, yung sa payment natin sa ospital,
Kada chemotherapy ko, kailangan mag-prepare tayo ng 80,000 yen. Yun. Okay naman kasi may pera namang ibibigay yung life insurance, pero may hirapan kami this month kasi hindi pa agad yung papasok at saka next month. Kasi yung Shindansho pala, hindi ko rin nasabi sa inyo. Hindi pala kaagad yun na ibibigay. Pinasa natin yung Shindansho kahapon. So, ang release niya, April 4 pa. Sa birthday. Dapat, kapag ito na ito, pili natin ipasa. Hindi, kasi hindi pa ako na-diagnose nun eh. Kailangan pa talaga yung core biopsy malaman, tsaka yung stage ng cancer ko kasi isusulat yun ni Sensei doon. So, kahapon lang talaga siya maipapasa. Tapos, hindi naman kaagad yun masulatan ni Sensei. Mag-release siya April 4 pa. Yung Shindansho. Tapos ilang weeks pa din yan, pag pinasa natin yung Shindansho doon sa life insurance, hindi rin naman kaagad mahulog ng life insurance yung pera kasi mag-investigate pa yan sila bago nila mahulog sa akin yung pera. So may hirapan muna tayo this month at saka next month pang. Mga May na tayo makakahinga sa bayarin sa ospital. Hachimang. Isisingit natin yung sa natin. Digero ka na. Okay mga bro, maraming salamat po sa panonood. Sa mga prayers po ninyo, sobrang thankful po talaga ako. Ayan, maraming salamat po sa dagdag lakas. Yun lang po, hanggang dito na lang po muna for now. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now. See you again on the next time. Bye! Sa next vlog po ulit!